Hapyaw na sinamaan na si Peter ng tingin ni Nick. Puno yun ng lihim na pagbabanta sa kanya. Ngumisi lang doon si Peter dahil nakita niya kung gaano sobrang naasar na sa kanyang abogado. Ilang segundo rin silang magkatitigan. Ani mo nagsusukatan kung sinong unang susuko at magbibigay. Sa puntong yon ay napansin na rin ng matanda ang tensyon sa kanilang pagitan at ang presensya ng dalagang wala pa ring imik na bahagyang nakayuko ang ulo. Salit-salitan silang tatlo na tiningnan nito. Sinong babaeng kasama mo, Peter? Magkaaway ang dalawa kaya naman hindi magawang ipagmalaki ni Nick na girlfriend niya ang babaeng ito. Saka baka mamaya kapag sinabi niya ay baka biglang umalman dalaga. Isa pa, bakit si Peter ang tinatanong ng matanda? Hindi ba halatang mas kilala niya ang dalaga kumpara sa lalaking kasama nito? Pilit na siyang ngumiti, nadagdagan pa ang inis ng abogado. Akmang sasabihin niya pa rin na girlfriend niya ito nang biglang sumagot si Peter gamit ang napakalambing na boses. Tita Magda, si Criza po. Anong tingin niyo sa kanya? Ang ganda niya po, hindi ba? Papasa na? Napaayos na ng upo si Nick. Hindi na siya mapakali ng mga sandaling iyon. Lalo na nang sipati ng tingin ng kasama niyang matanda ang kabuuhan ni Criza. Sumilay na rin ang isang kakaibang ngiti sa labi ng matanda. Dapat siyang nagpapakilala sa kanya. Siya ang nagmamalaki sa babae at nagsasabi noon dito. Hindi na masama, kailan kanya sasagutin? Malakas na tumawa si Peter. Nakita niya kasi kung paano umigting ang panga ni Nick na naging katanungan ng matanda sa kanya ng harap-harapan. Akmang sasabat na si Chris at magpapaliwanag na mali ang iniisip ng matanda. Ngunit pumaling na ito kay Nick dahilan upang matameme ang dalaga. Ikaw iho, kailan mo naman ipapakilala sa akin ang girlfriend mo? Noong huli kami magkita ng mami mo ay napag-usapan namin siya. Maganda raw. Mag-set ka sana ng araw para ipakilala siya sa akin. Gusto ko siyang makita. Mapagbibigyan mo ba ako, ha? Walang problema, Tita Magda. Oras na magkaayos na kami, sasabihan kita. May konti lang kasi kaming problema ngayon. Kaunti lang naman, pwede pa naming maayos at solusyonan. Tugon ni Nick na uminom ng tubig at makahulog ang sinulyapan na si Criza. Na halos mahulog ang panga. Kaunting problema? Para sa kanya lang yon dahil para kay Criza, ang napakalaking issue nun. Mabuti, ganyan talaga ang isang relasyon, iho. Sinusubok ng panahon. Kung mahina ka, talo ka. Kung matatag ka, maaari kang manalo at mapunta sa happy ending ang relasyon nyo hanggang dulo. Nagsasalita sanang muli si Nick nang biglang umentrada doon si Peter. Hindi sa kabastusan pero gusto niya nang tanggalin si Criza sa kanilang harapan. Nakita niya kasing hindi na komportable ang dalaga dito. Isa pa, dinner date nila yon. Siya dapat ang maalala nito sa gabing iyon at hindi ang abogadong si Nick. Tita Magda, mawalang galang na po pero doon na po kami sa table namin. Muling nagangat ng tingin ang matanda. Ngumiti at muling sinipat ng tingin si Chris at kapag dakay nilingon siya ni Nick. Muling bumalik yun kay Peter makaraan ng ilang saglit. Bakit hindi na lang kayo mag-join dito sa aming table? Malawak naman ang space. Kasyang-kasya kayo. Hindi na po, masyadong mahihain itong si Criza. Kaya baka hindi makakain ng maayos kapag may ibang taong kasama kami sa lamesa. Sa ibang pagkakataon na lang po, Tita Magda. Pasensya na po. Ibang tao? Kumunot na ang noo ni Nick. Nais ng undayan na suntok si Peter ng kamao niyang kanina pa nakakuyom. Hindi na niya nagugustuhan ng matalas na tabas ng dila ng lalaki na para bang sinasadya pang sabihin ng mga yun upang patamaan siya. Kung may ibang tao man sa kanila doon, si Peter yun. Hindi sila ng babaeng kasama nito. Wala silang relasyon ng dalaga. Muli niya tinignan si Criza. Hinihintay niyang magsalita ito pero hinawakan na lang ni Peter ang siko nito at lahat upang igiya paalis sa harapan nila. Hindi man lang ito nagsalita at nagprotesta. Bagay na ikinakulo ng dugo ng abogado. Halika na, Criza. Yumuko lang si Criza sa matanda't kapag dakay kay Nick bago sinunod sa gustong mangyari ni Peter. Sa totoo lang ay gusto na niyang i-cancel ang dinner na yon sa lalaki. Hindi na kasi magandang pakiramdam niya, lalo na nang makitang nanggagalaiting mukha ni Nick. Ang buong akala niya ay nakakausad na siya sa nararamdaman niya sa binata. Ngunit hindi pa pala. Busy lang siguro siya sa kanyang ginagawa kung kaya naman nagagawa niyang dayain ang kanyang sarili at paniwalain na okay na siya. Okay na siya kahit paano, subalit hindi naman pala ni hindi pa nga yata siya nakakahakbang ng kahit isa. Order ka na, Criza. Himok ni Peter sa dalaga matapos na paghila ito ng upuan.
Hindi nakaligtas sa mga mata ni Peter ang pananamlay ng dalaga. Alam niya yun kung bakit, pero syempre deadma lang siya. Gusto pa rin niyang ituloy ang dinner date nilang iyon, walang makakapigil. Ang hirap na pinagdaanan niya bago niya ito mapapayag, tapos mauuwi lang sa wala at masisira? No way. Sinunod ni Chris ang utos nito, nagbuklat siya ng menu na dinala ng waiter sa kabila nang nararamdaman niyang mainit na paninitig sa kanya ni Nick na ilang table lang ang pagitan. Nais sana ni Krisa na tanungin si Peter kung sinong babaeng kasama nito, ngunit mas pinili niyang itikom ng bibig. Normal ang ganyang pakiramdam, Krisa. Hindi pa naman nagtatagal mula na maghiwalay kayo, kaya acceptable ang nararamdaman mo. Sambit ni Peter na para bang ni minsan hindi niya ito naranasan. Alam ko, parang sa ex-boyfriend ko lang, masakit sa una, nakakapraning. Pero pasasaan ba't magiging okay din ako? Sagot ni Krisa na hindi nag-angat ng tingin. Ang kaibahan lang, mas masakit ito ngayon. Wala ka na bang planong makipag-ayos? Mukha namang mahalaga ka pa rin sa kanya. Tingnan mo nga siya, parang papatay na sa pamamagitan lang ng mga tingin. Malamang nagsaselo siya ng sobra sa akin. Pagak natawa pa ni Peter na halatang aliw na aliw sa kanyang nakikitang frustration ngayon ni Nick. Mula sa menu na tinitingnan ay napaangat na ang mata ni Krisa sa kaharap na lalaki. Alam niya kung sino at anong tinutukoy nito sa mga sandaling iyon. Hindi siya naglakas ng loob na lingunin si Nick. At baka hindi niya matagalan kung anong klaseng paninitig ng binata. Isa pa, hindi porket ganitong asta niya ay magbabago na muli lahat at babalik yun sa dati. Malalim ang pinaguhugutan niya kasi. Siguro kung hindi niya nakitang yakap nito si Nelia, baka may pag-asa pang umayos kaagad sila. Tapos na kami, Peter, kaya hindi na kailangan pag-usapan pang mga bagay na to. Ginalaw na ni Peter ang kanyang balikat. Medyo napahiya, ngunit nagpatuloy pa rin naman. Pero mahal mo pa rin naman. Huwag mong itanggi, kitang-kita sa mga mata mo. Wala na ba talagang pag-asa na maayos pang relasyon nyo? Alam kong wala ako sa posisyon para makialam, pero kung tungkol lang yan sa past na relation ni Nick, ang babaw mo naman. Past na nga, nakaraan na. Wala kang alam, Peter, kaya pwede bang huwag mo kong diktahan? Wala kang alam sa tunay kong nararamdaman. Hinihingal na saad ni Krisa na lumalim ang boses. Naiinis na siya sa kaharap. Huwag na nating pag-usapan ng bagay na yon kung gusto mong ituloy pa ang dinner at huwag akong umalis. Alam mo na kaya ko yung gawin, kaya pwede bang tama na? Ayoko na nga silang pag-usapan pa eh. Napawi ang matingkad ng ngiti ni Peter. Pinapakitaan na naman siya ng ibang ugali ngayon ng dalaga. Napakasungit nito na hindi niya matanda ang may ganito palang ugali ito. Ibang pagkakakilala niya rito. Saka dapat ang nakaraan hindi na binabalikan. Bakit hindi mo siya tanungin kung anong tunay na nangyari at nagkakaganito ako? Marahil ang alam niyo lang o ang nakarating sa inyong kwento ay yung pagsagip niya lang sa umano ay pagpapatiwakal. Hindi may iba akong dahilan kaya ginawa ko yon. Kalma, Krisa, tinatanong lang naman kita. Nakakasira ka ng mood Nakita mo na ngang malaki pa ang sugat, bubudburan mo pa ng asin. Umangat na ang gilid ng labi ni Peter. Sa paningin niya, lalong naging charming si Krisa sa pagsusungit na ginagawa nito. Sakto lang palang pag-ugali nito sa kanya. Alam niyang asar na ito sa pumumula ng mukha. Sorry na, sige na, hindi na ako mag-uusisa. Order ka na. Turo pa ni Peter sa menu ng resto at ginawa niyang parang batang kausap. Hindi na ako magsasalita. Ititikom ko ng bibig ko. Marahas na napabuga na doon ng hangin si Krisa. Nilalamon na naman siyang sobra-sobrang iritasyon nang dahil kay Nelia. Nang bahagyang kumalma ay nag-order na siya ng pagkain. Paunti-unting na-relax ang kanyang katawan. Nang makita ni Chris ang paninitig ni Peter sa table ni Nick, lumingon na siya. Paalis na doon ang mga ito. Bago pa siya mahuli ni Nick na nakatingin, inilihis na niya ang mga mata sa banda nila. Nung kang ipapakita niyang interesado siya sa kanya, manigas siya doon. Nakaalis na sila. Ano siya ba ni Peter na parang nangaasar na naman? Pinagkibit balikat lang muli ni Krisa yon. Pagkatapos ng dinner nila ay nagsuggest si Peter na maglalakad-lakad sila para matunaw ang kanilang mga kinain. Hindi na, Peter, marami pa akong kailangan gawin na connected sa trabaho, kaya kailangan ko nang umuwi. Marami pa namang pagkakataon kung loloobin yun ng langit na mangyaring muli. Hindi na ikinagulat yun ni Peter, yung ayain nga itong kumain sa labas, pahirapan na. Yun pa kaya maglakad-lakad silang dalawa. Napakaswerte na niya kung papayag ang dalagang gawin nila yon. Oo na, naintindihan ko na.
Akala ko kasi makakalusot pa. Anitong mahinang tumawa. Ipinakitang okay lang sa kanyang lahat ng iyon. Ihahatid na lang kita sa sakyan mo to make sure na okay ka. Natawa na lang din doon si Kriza na pumayag nang ihatid siya sa sakyan niya. Alam kong iniingatan mong makita niya o ng ibang tao tayo kaya umiiwas ka rin sa magiging gulo. Nagsuot na ng seatbelt si Kriza. Bukas pa rin ang pintuan ng bandang driver seat niya. Hindi pinansin ang mga sinabi ni Peter na tunay naman. Ayaw niyang mas magalit pa sa kanya si Nick dahil doon. Maintindihan mo sana Peter na mas pinapahalagan ko ang friendship na meron tayo. Hanggang doon lang talagang kaya kong ibigay sa'yo. Alam mo naman yan eh, huwag nang ipilit ang hindi pwede. Ouch! Madramang hawak ni Patrick sa kanyang dibdib. Low-key mo na naman akong binabasted eh. Natawa na lang muli si Kriza, hindi rin naman pala manhid ang lalaki. Sige na, alis na ako. Salamat sa dinner, ingat sa pagmamaneho. Saludo pa ni Patrick sa kanya. Pinabante na ni Kriza ang sasakyan niya. Naiwan si Peter na kaagad lumamlam, ang mga matang nakasunod pa rin sa sasakyan. Hindi pagkakaibigan ng gusto niya sa dalaga. Gusto niya itong maging nobya at asawa. Gusto niya itong maging ina ng magiging mga anak niya. Pero napakalabo noon. Walang makakatalo kay Nick sa pwesto sa loob ng puso niya. Inukupan na ba namang lahat ang space ng gagong yun? Naunahan pa ako. Puno ng pagsisising, usal na roon ni Peter. Mabagal ang pagmamaneho ang ginawa ni Kriza pauwi ng tinutuluyan niyang apartment. Muntik pa siyang magkamali ng liko patungo ng penthouse ni Nick sa kalutangan ng kanyang isipan. Mabuti na lang at bigla niyang naalala na hindi na siya doon nakatira. Dahan-dahan siyang pumarada. Napatda siya sa kinauupuan nang makita niya sa labas ang pamilyar na sasakyan ng abogado. Nalaman ng isipan niya, buong biyahe niya pauwi ng bahay. Sabay na pumintig ang pulso niya sa utak at sa kanyang puso. Anong ginagawa niya dito? Nasa labas na sasakyan si Nick, nakasandal sa gilid habang humihit ito ng sigarilyo. Sa kanyang itsura ay halatang hinihintay. Malamang siya yun. Siya ang nakatira na kilala nito sa lugar na iyon. Wala nang iba pa. Ang sabi ko sa kanya ay magte-text na lang siya. Hindi niya kailangan ng personal na puntahan pa ako. May excitement na padabog na tinanggal niya ang seatbelt. Kinagilap ng bag niya. Hindi niya pinagkaabalahang kunin ang bouquet na ibinigay ni Peter sa kanya kanina. Mamaya na lang niya yun kukunin. Tinulak na ni Kriza pabukas ang pintuan ng kotse at pinilit mawalan ng emosyon. Ang mukhang nilingon nang naghihintay na si Nick. Umaliwalas naman ang mukha doon ng abogado. Na umayos na ng tindig nang makita siyang bumababa. Tinapos na rin ang paninigarilyo niya. Pinagmasdan ng mataman ang mabagal na paglapit sa kanya ng dalagang hinihintay. Sa mga sandaling iyon ay parang nais na niyang tawirin ang kanilang pagitan at salubungin ng dalaga upang mahigpit na yakapin. Miss na niya kasi ito. Attorney Bentacourt, hindi ba't sabi ko sa'yo ay i-message mo na lang ako kapag may kailangan ka. Hindi mo kailangan pumunta pa kung saan ako nakatira. Maagap na tura ni Kriza. Pinaramdam niya sa binatang naiirita siya. Ako nang kusang pupunta sa'yo. Sa halip na sagutin ng hinaing ni Kriza nang maayos ay ikiniling lang ni Nick ang ulo. Dama niyang hindi pa rin humuhupa ang galit ng dalaga sa kanya kahit ilang araw nang lumilipas. Mataas pa rin ang level noon at kitang-kita niya yun sa kanyang mga mata. Hindi mo man lang ba ako iimbitahin na pumasok sa loob ng bahay mo, Chris? Hindi natinag noon si Kriza na parang wala siyang anumang narinig. Kailangan mo ba ngayon ng serbisyo ko? Kung kailangan mo, sige, tara na sa hotel. Parang maliwalas na langit na natabunan ng madilim na ulap ang naging itsura ng binata. Hindi yun ang gusto niyang mangyari at marinig. Gusto niyang mag-usap lang sila. Bakit pa tayo pupunta ng hotel kung pwede namang dito na lang? Dahil doon nararapat gawin ang bagay na yon. Ayokong madungisan ng anuman ng apartment ko. Isa pa, masyadong maliit lang yon para sa 2 tao. Kaya sa hotel na. Chris, it's not what I want. Hindi ba't yun naman ang pinunta mo dito? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Katawan mo lang naman ang talagang minahal ko. Ang ginusto mo. Huwag mo nang itanggi. Kriza, Attorney Bentacourt, tumatakbong oras. Pagabi na pagabi. Sa sasakyan mo na lang tayo sumakay. Ito na lang ang gamitin natin. Magta-taxi na lang ako pa uwi mamaya. Pagputol ng dalaga sa mga sasabihin niya na sana na nakatuon ng pansin sa sasakyan ng abogado. Sa hotel tayo, yun ang gusto ko. Dumilim ng mukha doon, Nick. Lalo nang buksan na ni Chris ang pintuan ng passenger seat noon at nagkusa na itong sumakay.
Hindi pa man pumapayag ang binata. Nagsuot na rin siya ng seatbelt. Napabuga na ng hangin sabay tingala sa langit si Nick na tila ba humuhugot siya doon ng lakas ng loob at haba ng pasensya. Umiinit na naman kasi ang ulo niya, lalo nang maalala niyang paglabas nito kanina kasama si Peter. Sisiguraduhin kong hindi ka makakauwi ngayong gabi. Puno ng pagbabantang bulong nitong sumakay na rin ng sasakyan upang pagbigyan ng hiling ni Krisa sa hotel sila. Napaiwas na ng mukha sa kanya si Krisa nang makapasok siya ng sasakyan. Ilang sandaling pinagmasdan niya si Nick at kapag dakay nagmaneho na rin paalis ng lugar. Dinala niyang dalaga sa isang 5-star hotel. Nakababa na lang sila at nasa front desk na ng lobby, hindi pa rin sila nag-iimikang dalawa. Malagkit na mga naging tingin ng receptionist sa binata, bagay na mas ikinasimangot pa ni Krisa. Ilang beses pinanalangin ni Krisa na sana'y bilisan na nito ang galaw. Nang makaalis na sila sa harapan ng intrimitidang babae. Thanks. Tanggap ni Nick sa room card na sadyang binabagalan pa ng receptionist na ibigay sa kanya. Pahapyaw at malandi pa nitong hinawakan ng kamay ni Nick. Tahimik na sinundan na ni Krisa si Nick. Habang nakatingin sa likod nito, aminin niya man o hindi, ay batid niyang sobrang namiss niya ang binata. Sa sobrang pagkamiss niya dito ay bahagyang naiiyak na siya ng oras na yon. Habang lula ng elevator ay nanatiling tahimik pa rin ng dalawa. Yun ang ikalawang pagkakataon ni Krisa sa hotel kasama ang binata. Nilagnat pa nga siya noong nakaraan, bagay na nagbigay sa kanya ng trauma. Isinandal pa ni Krisa ang kanyang likod sa pader ng elevator. Ngayon pa lang ay parang nangihina na siya. Nai-imagine na niya ang gagawin nila. Magkahalo ang emosyong nararamdaman niya ng sandaling iyon. Excitement na merong lungkot. Lungkot dahil pagkatapos nito ay babalik silang dalawa sa pagiging estranghero nila. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nakalabas na sila ng elevator at pumapasok na sa loob ng nasabing silid ng hotel. Gusto mo bang maligo na muna? Lingon ni Nick sa kanya matapos na ihagis ang kanyang suot na coat na hinubad sa gilid ng kama. Ang sunod na kanyang hinubad ay ang suot na relo. Napalingon na sa kanya si Krisa. Kagaya ng dati, walang anumang pagkabalisang makikita sa mukha ng binata. Parang normal lang na bagay ang gagawin niya. Hindi niya kagaya na abot-abot ng kaba sa gagawin nila na parang bago lang at unang beses lang. Hindi. Namamasana naman ang bawat sulok ng mata ni Krisa, ngunit pinakita niyang kalmado lang siya. Walang pakialam kahit na parang wala lang ang lahat ng iyon sa binata. Bakit ayaw mo? Lumakad ng palapit sa kanya si Nick, masuyong hinaplos ang kanyang muka gamit ang likod ng palad nito. Lumamlam na rin ang kanyang mga mata. Pinapakita kung gaano niya nakamiss ang dalaga. Gusto na niyang hapitin to tiyakapin ng mahigpit upang punan ng pangungulil ng kanyang nararamdaman. Ngunit kahit na gusto niyang gawin iyon, pinigilan niyang kanyang sarili nang dahil sa paninira sa kanyang imahinasyon ng imahe ni Peter. Kailangan mong maligo dahil naaamoy ko hanggang ngayon ang amoy ni Peter na kumapit sa balat mo. Ayaw mo ba yung tanggalin? Gusto mong ipamukha pa rin sa akin na nakahanap ka na kaagad ng bago? Baka nakakalimutan mo. Naakin ka pa rin, Chris. Ang isang Nick Bentacourt lang ang nagmamay-ari pa rin sa katawan mo hanggang gusto ko, hindi ba? Nanuot na sa kalamnan ni Chris ang huling salitang binitawan ni Nick. Para yung asido na tinutunaw ang kanyang kalamnan. Kung makapagsalita kasi ito, parang wala itong naging kasalanan sa kanya. Marahan niyang kinagat ang labi upang pigilan na sariling sumabog. Tiningnan siya ng masama. Ang galing mo namang magsalita. Sa tingin mo ba, may pagkakaiba ka sa akin? Wala, pareho lang tayo. Kung kumapit sa balat kong amoy ni Peter, sa tingin mo hindi kumapit ang amoy ni Nelia sa'yo? Huwag ka nga magmalinis. Hawak lang ang ginawa ni Peter sa akin. Ikaw, anong ginawa niyo ha? Umangat ang gilid ng labi ni Nick. Umalingasaw na naman kasi ang selos ng dalaga sa ex niya. Talaga, sa tingin mo? O di sige, halika, sabay tayong maligo para parehong malinis ang katawan natin. Umatras si Chris at pinalong kamay ni Nick na mga hawak sa isang braso niya. Natigil ang panandalian dito si Nick. Nakita niyang takot ang makikita sa mukha ng dalaga. Sa ginawang paglapit, ayoko nga kasing maligo, malamig. Alin doon ang hindi mo maintindihan? May magagawa ka ba? Huwag mo sabi akong pilitin sa bagay na ayaw ko. Angel pa ni Krisa sa kanya na lalong pinandilatan ng mata si Nick. Kung gusto mo, ikaw na lang. Maligo ka mag-isa mo. Umigting ng panga ni Nick sa inis. Muling nilapitan ng dalaga na sa puntong iyon ay wala nang maatrasan dahil nasa sulok ng bahagi na sila ng silid. Dumikit ng likod nito sa malamig na pader. Muling umangat ang gilid ng labi ng abogado.
Nanatiling nakaburo pa rin ng mga mata sa mukha ng dalaga na parang biglang naging talunan. Kawangis nitong isang hayop na na-corner ng kalaban niya. Wala kang magagawa kahit na anong gawin mo. Gusto kong tanggalin ang amoy ni Peter sa katawan mo, period. Maliligo tayo sa ayaw at sa gusto mo. Pinal na wika ni Nick na hinawakan siya sa bewang. Walang imik na binitbit ng binatang katawan nito na kahit anong palag, hindi nito magawang makawala sa kanya. Naubos na lang ang lakas ni Kriza, ngunit hindi niya nagawang makawala sa abogado. Nick, ano ba? Ibaba mo nga ako? Ano ba? Pareho tayong marumi kaya dapat lang na pareho tayong maglinis ng ating katawan. Sabi mo hindi ba? Pwes, maglinis tayo ng katawan ngayon. Sasabunin natin ang kasuluk-sulukan ng ating katawan. Magkalapat ang mga ngipin at seryosong mukhang tuloy-tuloy itong pumasok ng banyo. Hindi na pinakinggan ng kahit anong pakiusap ni Kriza sa kanya. Siya na rin ang kusang naghubad ng suot na saplot sa katawan ni Kriza. Maya-maya lang pagkaraan ng 5 minuto, binabasag na ng malakas na mga ungol nilang dalawa ang 4 na sulok ng banyo. Dinig na dinig yon sa kabuuan ng silid. Papalakas ng papalakas na tila ba pareho silang nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa. Mga daing na naliligayahan at uhaw na uhaw. Ilang sandali lang ay natapos na sila sa kamunduhang ginagawa. Bunga ng tumatagak ng pawis sa katawan, walang choice ang dalawa, kundi ang sabay na maligo, dala rin ng init ng katawan. Unang lumabas doon si Nick, naiwan si Krisa na bagamat may sama ng loob sa lalaki, parang naibsan ng hinanakit niya sa kanya. Yung tipong ilang panunuyo pa't paniguradong bibigay na naman siya rito. Ilang subok pa't paniguradong sasambahin na naman niyang lahat ng sasabihin ng abogado sa kanya. Nakakainis. Dapat galit pa rin ako sa kanya eh. Bakit ba lumalambot na naman ang puso ko? Mariing naipikit ni Chris ang mga mata habang nasa ilalim pa rin ng shower na naglalabas ng maligamgam na tubig. Aminin niya man o hindi, miss na niya makatabi sa pagtulog si Nick at makasama to sa isang bahay gaya ng dati. Pakiramdam niya ay bibigay na siya sa gusto ni Nick, kaunting kublit pa nito. Yung tipong lulunukin niya ng lahat ng kanyang mga binitawang salita sa binata noon. Huwag kang marupok, Kriza. Kung patuloy na magiging malambot ka sa kanya kapag may kasalanan siya, uulit-ulitin niya ang lahat ng iyon. Kuha mo, uulit-ulitin niya. Parang kukuha ka lang ng batong ipupukpok sa ulo. Hindi nga siya nag-sorry sa'yo. Ano yun? Ako pa dapat na mag-sorry sa kanya? Paglabas ni Kriza ng banyo ay nakita niyang prenting nakasandal si Nick sa headboard. Suot pa rin ang katawan nitong bathrobe. Mukhang wala na itong planong ulitin pang bagay na ginawa kaya naman pasimple niyang sinuot ang mga damit niya. Tahimik lang siyang pinanood ni Nick. Doon pa lang ay nahulaan na niya ang ginagawa ni Kriza. Subalit hindi niya ito pinigilan. Wala nang bakas ng galit pero wala pa rin ang bakas ng pagmamahal sa mukha ng dalaga. Ibig sabihin ay matabang pa rin siya. Chris, subok na kuha niya ng atensyon ng dalaga. Ngunit hindi siya nito pinansin na animoy wala itong anumang narinig sa kanya. Hanggang kailan ka magagalit sa akin? Hindi pa ba sapat ang mga araw na lumipas para gumaan ang pakiramdam mo? Sobrang lalim naman ang naging galit mo sa akin. Natigilan si Kriza sa ginagawa. Hindi ba talaga marunong makiramdam ang binata? Isang sorry lang niya, tsak na okay na sila. Ito lang naman ang hinihintay niyang sabihin ni Nick ngayon. Para magkaayos sila. Hindi pa rin nagsalita si Kriza. Nanatiling tikom ang bibig niya. Gusto niyang ma-realize nito na hindi siya basta-bastang mauuto. Kailangang humingi ito ng sorry sa kanya. Yung sincere din sana. Hindi ba't naghahanap ka ng investors? Willing akong mag-invest. Sabihin mo lang kung paano ko sisimulan. Willing din ako mag-undergo ng kontrata sa'yo kung kinakailangan, kahit magkano. Hindi pa rin nagsalita si Kriza. Kung ito lang ang makaka-business partner niya, wag na lang. Saka may investor na rin naman sila. Sapat na yon para makatulong sa sinisimulan niyang music center. Isa pa pala, pwede mong abalahin ang sarili mo dyan sa business mo ngayon. Hindi kita guguluhin o abalahin oras na bumalik na tayo sa dati. Palagi kitang uunahin at ikukonsiderang nararamdaman mo. Papabalikin ko na rin si Manang Esperanza para mag-alaga ng penthouse natin. Hindi mo na kailangan maglinis at saka ipagluto ako ng pagkain. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang mag-relax pagka-uwi ng bahay, Chris. Ano sa tingin mo? Mahabang litanya ni Nick na pilit binabaling doon ang atensyon ng dalaga. Baka sakaling magbagong isip nito ng dalaga. Pwede mo rin akong puntahan sa office ko para sabayan akong mag-lunch. Magiging typical at normal na relasyon ng namamagitan lang sa atin.